Tatalakayin ni Professor Antonio Contreras ang tungkol sa pagharap ni dating DOH Secretary Francisco Duque sa Senado kaugnay pa rin sa kaso ng anomalya sa ahensya. Isa-isahin yan sa punto de vista. Maraming salamat, Dayan. Inamin na nga ni dating kalihim ng kalusugan o health secretary noong panahon ni Pangulong Duterte, si Francisco Duque III, nang humarap siya sa Kongreso, na ang paglipat ng halos 48 billion pesos mula sa DOH papunta sa procurement service ng Department of Budget and Management ay utos ng dating Pangulo. Naging kontrobersyal itong paglilipat na to sapagkat nalaman natin ayon sa mga investigasyong ginawa ng Senado, kanilang pagdinig, na napakaraming anomalya ang lumabas dito, ang kaugnay dito. Naging overpriced ang mga gamit. Kasi ang layunin ng paglilipat, anong panahon ng pandemic, makabili ng mga supplies na kailangan natin. Imagine mo yon. Kasalukuyan tayong nasa pandemya, kailangan natin ng mga mahalagang gamit para sa ating kalusugan. At pagkatapos naman, inilipat yung 48 billion sa PSDBM at ito'y ibinigay sa isang kumpanya na napakalit ng kapitalisasyon, bilyong-bilyong pera. At lumabas na bukod sa overprice, may mag-ghost deliveries pa na hindi naman natanggap na mga nakalagay na nakalista kung saan papunta katulad ng sa Mindanao. Sabi nga ni dating Senador Gordon, halos 11 billion ang nawaldas dito. So hindi naman natin sinasabi lahat ng 48 billion ay nawaldas. 11 billion, ganun pa rin, bilyones pa rin yun. Ngayon, ito ay gumugulong na. Actually, last year, nagrekomenda na nung 2023, ang ombudsman nakasuhan ang family, yung kumpanya, at ang mga opisyal ng DBM na sangkot. In fact, last month, in-affirm na ito ng ombudsman. So sa ngayon, andyan na yung investigasyon. Pero itong bagong revelasyon na ito, ni Duque ay mahalaga. Sabagat dito, lumalabas na may responsibilidad si dating Pangulong Duterte. No one is above the law, even former presidents. And we have shown that. Pakita na tayo sa kasaysayan natin na kaya nating mag-imbestiga ng mga dating Pangulo. Siguro ito naman ay isang halimbawa ng ganun. Hindi ko sinasabing guilty ang Pangulo. Ang sinasabi ko lang dahil nabanggit ang pangalan niya at hindi ito ang kaunahan ng tayo nagsuspecha sapagkat nung pagdinig, even sa rekomendasyon ng Senado, lumalabas dito sa rekomendasyon nila na ayon sa kanilang pag-aaral, sangkot ang Pangulong Duterte dito. Imposible namang hindi niya alam. At inamin nga mismo ni Pangulong Duterte, one time na talaga namang siya ang nag-utos na ilipat. So, kailangan ng isama dito si Pangulong Duterte. Hindi lamang ang family, hindi lamang ang PSDBM. Kailangan makarating tayo sa pinakamataas na opisyal para mapatunayan natin sa buong mundo at sa ating mga sarili na kahit anuman ang taas ng iyong posisyon, kapag gumawa ng kasalanan sa bayan, ay kasama ka. Kasama ka sa makakasuhan. Mga kapatid, 11 billion po yun. Mga kababayan, 48 billion ang inilipat. Nakakapagtaka sapagkat ang DOH, meron din man silang kakayahang mag-procure ng mga gamit. Pero bakit kailangan pang ilipat sa PSDBM at pagkatapos ibinigay sa isang kumpanya na allegedly may koneksyon sa isang opisyal na malakas dati sa Malacanang? Ito po yung mga aligasyon, hindi tayo dito naghuhusga. Sapagkat at the end of the day, the courts will decide. But sa tingin ko, napapanahon na pagulungin na natin ang hustisya. I'm sure nagpapasalamat tayo sa Senado dahil sila ay nag-imbestiga dito at ngayon meron naman pagdinig sa House. Pero ang lugar na nito ay sa mga korte. Para magkaroon ng panahon tayo makita ano ba talaga yung mga ebidensya. Kasi wala naman kayahan ng Kongreso mag-determine ng guilt or innocence. Nagpapasalamat ulit tayo, ni-emphasize ko sa kanilang investigation in aid of their oversight functions. But we need to go to the courts. Because it is only the courts that can decide guilt or innocence. And President Duterte
must be included, must be implemented. Because now, one of his men, Secretary Duque, revealed on what happened. At hindi na lang ito hearsay, kapag siya mismo ang involved dito. So yan lamang po aking punto de vista ng araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.